Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano kayo makapagbayad sa inyong PhilHealth contribution through online gamit ang GCash. Ngayon, open nyo lang yung GCash apps ninyo. Ayan, nakapag-login na tayo sa ating GCash apps. So, kahit kaninong GCash apps ang gamitin ninyo, pambayad ng inyong PhilHealth contribution is pwedeng-pwede. Dito, click lang natin tong bills. Under bills, click lang natin tong government. Then, dito sa mga billers, so hanapin lang natin dito si PhilHealth. So, nasa mismong baba siya, kaya scroll lang natin pababa. Ayan. Dito sa bagong update ni GCash, so nakabukod-bukod na yung pagbayad ninyo kung anong klaseng membership type ninyo kay PhilHealth. So, ang tutorial na ito is kung paano kayo makapagbayad ng inyong PhilHealth contribution as voluntary or self-earning or self-employed members. So, click natin yan. Ayan. So, dito guys, hindi ito posted real time. So, hindi ma-post agad yung inyong payment dito pagkabayad ninyo. So, maghintay kayo ng within 3 business days bago ma-post sa inyong account ang inyong payment sa PhilHealth. So, dito, kung halimbawa ang contribution ninyo is 500 pesos, so, click lang natin yung amount. Lagay natin yung ating monthly contribution, halimbawa 500 pesos. Then, may charge service fee ito na 8 pesos. Kung kaya ang total na mabayaran nyo dito is 508 pesos. Next is your PhilHealth number. So, wag kayong magkakamali sa PhilHealth number ninyo. Yan yung ilagay ninyo dito. Next is the SPA or pay your name. So, kung kayo naman mismo ang magbabayad ng inyong PhilHealth, so lagay nyo lang dito yung kumpletong pangalan ninyo. Halimbawa, Jubes Vlog. Ayan. Next is the applicable period from. So, ngayon is April. So, lagay nyo yung month ng April at saka year. So, halimbawa, lagay natin April 2025. So, okay na yan. Next is the applicable period to. So, dito, kung halimbawa, 1 month lang yung babayaran ninyo, ganun din, April 2025. Click natin yan. Ayan. Next naman is your email address. So, optional lamang ito. Pwede nyong lagyan or kaya hindi nyo lagyan. Pag once na lagyan nyo yan ng email address ninyo, so mag-i-email lang naman si GCash ng inyong payment receipt nito. So, after nyan, double check nyo kung tama na ba yung na-fill out yung information dyan. Then, pag tama na, click nyo na itong next. Ngayon, bago kayo mag-confirm dito, make it sure lang na kayo ay voluntary member or self-earning member or self-employed member na. So, ganun lang guys. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!